Pagpangabay na kon si Pastor Ariel na magpangamuyo before kita mag-usog sa aton sa school. Hallelujah. Nalay ko nang imong pangalan o Diyos sa walay katapusan, nining kaurason Ginoo. Magatuon kami sa imong mga pulong, sumala sa imong mga pulong Ginoo, ang imong pulong o Diyos, hallelujah, mao ang kinakinahanglan sa among kalag, isip pundasyon Ginoo, sa among kinabuhi, sa pag-alaga diha kanimo. Gamito o Diyos ang imong kubos nga alagad, Brother Harley Lapawog. Make him a vessel to honor for your kingdom, nga siya Ginoo maginsandayong sa panalangin sa among mga kinabuhi. Pasabta kami Ginoo kung unsa man o Dios ang imong mga pulong nga ipaabot nining kaurason kanamo Ginoo, amo dawaton kana tungod ang imong pulong Ginoo mao ang among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan mo Jesus. Amen. Salamat Pastor Ariel. Kamong ko nakita tanan. So again, may agas tanan. So next week, Merkules, New Year na. No? Okay. Anyway, so ang pag-istorya ng subong is about the enemies of repentance. No? So the enemies of repentance. So discuss ni karon kung anong repentance, ano ang iyang mga kontra. No? So, ini siya, ko anakon sa Luke chapter 13, verse 3 and 5, kag 2 Corinthians chapter 5, verse 17. It says, Luke chapter 13, verse 3 and 5, naghambal, tell you, nay, but except you repent, ye shall all likewise perish. Number 5, I tell you, nay, but except you repent, and ye shall all perish. No? And in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming new. No? So, what is repentance? No? So, magambal tang repentance is the action of repenting or a sincere regret or remorse. Meaning, paghinulsol. No? Paghinulsol. Paghinulsol sa mga nahimo o sa mga sala. Pag ang repentance, isa na siya sa mga requirements sa kaluwasan. Diba? Kung di ka mag-repent, kung di mo paghinulsulan ang mga sala nimo, mga daan pa nga mga sala nimo, hindi ka maluwas. Okay? So, amo na siya ang repentance. But, ano gid bala ang tawag nga repentance? Para balang mangayo ka lang sa sorry, tapos okay na? Mangayo ka lang sa pagpasensya sa Ginoo, tapos okay na? Mangayo ka lang pagpasensya sa mga tao nga na himuan mo sa sala, tapos okay na? No. Magambal ta nga repentance, kung magamulan na kung amo nang imong star, kung amo nang pag-intindi nimo sa repentance, that is only sorry. No? Sinsya lang ko, no? Kung nahimo ko to. But maghambal ta nga repentance is something deeper or something mas madalong pagid. Meaning, maghambal ka repentance at arang mga ginobra o ginobra mo na sa una, meaning hindi mo na pag-obrahon subong. That's why I include sa magambal ta nga 2 Corinthians chapter 5, verse 17, behold, all things are passed away. Meaning, atong mga daan naton nga mga hinimuan, daan naton nga mga ugali, daan naton nga mga karakter, wala na to. And behold, all things are becoming new. Meaning, bag-o ka na. Atong nga mga karakter nimo, atong nga mga binatasan naton, atong nga mga panggawi naton, atong nga mga ginahiyubra naton sa una, nga pwede makasala sa aton, wala na to. So that is what we call repentance. Meaning, hindi na sulit. Okay? So, but in repentance sa manimbot life, hindi lang sa mga Kristowa, hindi lang sa mga tagagwa, but also sa mga Kristowanon. No. Nga still
sala ka gyapon. No? Still makasala ka gyapon. No? So, ano pala ang enemies? Ano pala ang mga kontra ni isang repentance? Nga hindi nga isa ang mga tao, ang mga labi na gid sa mga hindi dayon maka pangayo sang pagpatawad sa Ginoo. Hindi dayon makapangayo sang sorry sa Ginoo. Hindi dayon makapangayo sang sorry sa kung sino man ang ilang naga himuan sila. Number 1, we have pride. Okay. Pride. Number 1, pride. Gid na siya. No? Tapila ganin sa pong pride nga par. Tag-shitty na, no? Tag-shitty lang na, pero hindi pa nakisama himo, no? Pride. Ang balapasan pa kaisa ko sa una, nga inang ay, sa tunga sang pride, ikaw na. Meaning, ikaw lang niya ang center. Ang tunga sang ang pinaka-center nga letter sang pride is ay tungod kay ikaw na. Meaning, ikaw lang niya. Ikaw lang. So, kabalo nakita ko anong pride, di ba? Yung pagdamo-damoon pang explicar pa. No? Kabalo naman kamusna mo na siya, ang feeling nga ikaw lang yung insakto, imo lang tanan, no? Parang tanan sala, ikaw lang isa. No? So, anong obra ng pride? Anong obra ng pride? So, in Proverbs chapter 16, verse 18, pride goeth before destruction. Goeth before destruction, meaning nagauna ni siya. No? So, amo rin siya nakatabok isa sa mga sitwasyon nga arang kung ang isa katawo, isa kasto hindi mangayo sa pagpatawad. No? Hindi mangayo sang hindi mag-admit sang sala. No? Wala wag hambal nga tungod kay ginhimuan ka sang sala. Kung ibaga ikaw ang biktima, hindi ka na mangayo sang pagpatawad. Bilang Kristiyanon, ginahambal lang kita nga mangin be humble. Humility. Dapat may humility sa aton. Nga whether ikaw man ang biktima o ikaw man naghimo, still pangay ko sang patawad. Para matapa na. Amo tawag nga humility. But with pride, bisan ikaw pa yung nakasala, ikaw pa yung ang nahimuan sala, hindi kina mangayo. Pag ang pride sa una, okay lang na. Okay lang na. But later on, yun ang pride ang munang destroy sa imo. Munang hambala nga, pride goeth before destruction. Before ka ma-destroy, ara din pride. Once ganing isa katao may pride, once ganing isa Kristiyanon may pride, expect na siya nga gubagid. No? So ano siya klase nga pagguba? Way na tao nga amigo sa iya. No? Way na wala na tao nga ma-approach sa iya. No? Kaya malapta man ang storya. Di ba may ikuan ng storya, no? Balita, no? May pakpak ang balita. No? Kuha na sa kayo nga tao. No? Ang Holy Spirit before sa mo siya ang magambalta nga Holy Spirit, amo siyang arrogant spirit. Arblang arrogante. Bisan iya na sala, padayaw gyapon. Ginapadayaw gyapon nga sa insakto. Bisan sala na, ipadayaw gyapon nga insakto. That is the arrogant spirit. So ang pride, pag arrogant, ano sila mag-utod ang pakisahay. Basta, pamilya na sila. Because kung wala ka pride, di ka maging arrogante. Arab lang, panghambalang nga daw, pawala lang bisan makasakit na sa iban nga tao. Wala lang. Tapos kung sawayon mo, salayan na iya kay amo na sa. Arab lang, tanan nga blame, tanan nga pagbasol sa biktima. Sa ginambalan niya. Wala pagbasol, wala remorse. Kumbaga. Okay? And in Proverbs 16 verse 5, everyone that is proud in heart is abomination to the Lord. That's why ginambal sa aton. Sa Ginoo naton nga humility. Magpaubos. Magpaubos. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. So nga hindi gusto ang Ginoo sining pride tungod when you have pride meaning wala ka nagakinanglan sa Ginoo.
wala ka nagakinalan sa Ginoo. If you're pride, you have mayara ka bugal sa imo tagipusoon, mayara ka bugal nga tao but silingon wala ka gakinalan sa Ginoo. Because ang center sa imo nga pagkatao, ang imo nga Dios is imo nga kaugalingon. Amo na nga may I sa tunga sang pride. Number 2, shame. Shame. Nahuya. So ining kahuya, tuman nga kahuya kisa nga daw why na sa insakto nga lugar, sala manikisa. Sala. Kumbaga daw, pakisain sa guro sang pride, no? Ay, nahuya ko yung mga isang patawad. Nahuya ko bi, eh. Tumang ko hasta san o kama, huya. No? Especially sa mga Christians. So in Romans chapter 16, chapter 1, verse 16, for ambal ni Paul, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God unto salvation to everyone that believe, to the law, to the Jew first, and also to the Greeks. Naduman ninyo ang istorya na ako about sa young people nga nag-eskwela na, no? Christian siya. Tapos butang ta ma-college na siya. No? Kay commonly sa mga college ara man gid sa mga proper nga lugar, no. So hambal sang iyang sa mga wala pa kabati so diton ko. Sini. So hambal sang iyang ginikanan, tuto kung mag-eskwela ka na sa amuning lugar, no, butang tabi ang ilang eskwelahan is ara sa city, meaning tanan nga mga distraction na rada. So ang basa nga ginikanan is totoo, halungan mo gid mga Kristohanon kay kariit sang kalibutan. No? So pagbalik niya, after isa ka semester, butang tayo isa ka 1 year o 1 year. Balik na, kay pana ng break na. So, pamangkot sa liwat sa ginikanan. So, paano mo ginhalungan ang imong pagkakristohanon? So, ang sabat sa iyang people, wala ko sila pabalo. Wala ko sila pabalo ang Christian ko. In other words, nag-upod siya sa kalibutan. So, kisa, no, labi na gitsubong nga generation, once balaan kang amo ng imong religion, regardless kung sa aton man o kung sa iban nga religion, no, daw ginakahuya na. No. Tungod, sulugon ka, no? Ay, hindi ka daw mag-upod sa iya kay kuha na siya, mayo na siyang kapin pa kung ikaw na lang isa. Kapin pa ikaw na lang isa. Di ba, kasi ang people, agyan tama na amang inyang people, no? Agyan tama na. Hindi namin ikaw lang isa. Namin ikaw lang isa nagkakaon. Pero line, sa case naman ko yate, kay introvert ko, isa na ko lang isa, okay lang. Nagkakaon sa kilid. Pagkatapos kaon niya, mangimus na aglakat. Kung magtuon sa kilid, ako muna isa. No? So, salamat mo ko itong, daw na train man, nga akong kaugalingon, nga ako lang isa, kaysa mag-upod ko sa iban. Although may mga amigo ko, pero why magiging ko gaupod sila gid. Yung may ko, pero ako gaupod sa ilang mga quad, sa ilang mga ilahagyon. No? So, shame. No? Isa na huya kita nga hambal nga, Christian ko. Tungod kay ma-off ka. Hindi ka pagbatunon sa sosyedad. Especially sa mga labi na gid subong ginagamit sang politika ang religion. No? No? Aware ka muna. Ginagamit sang politika ang religion. Or vice versa man, ginagamit sang religion ang politika. Nga kung hindi ka dagasimba, kung hindi ka dagadira, then waay ka sang benepisyo. Diba? Pati kamusina, no? Aware ka makamusina, siguro, no? Hindi na ako na mag-elaborate pa. So, imbes nga mangin proud kita, o mangin proud ang isa Kristohanon sa mga na ginatago na lang mismo para hindi na mahuyan.
Especially, kung ikaw ang tuksoon, mga muyo. Aki ka mo sina. Pwede pa ako may mga punsyon, no? Christians, young people, bisan adults. Hindi maayos sa Kristohanon, hindi kabulo mga muyo. Hindi maayos sa Kristohanon, hindi kabulo mga muyo. Especially, kaya mo ni permiya katabo agyan ko man na. No? Kung may okasyon, wabalaan nila nga Kristohanon ka, ikaw tuksoon. Pagkaon. Pangamuyo. Ngalain pag isa ako, hindi maayo okasyon, ikaw pa ang tuksoon. So nakita ko na sa una, kuha siya, no? Hindi ko lang pa-mention ng pangalan. Layman siya sa isa ka organization. Layman siya sa organization. Tapos, gin-invite siya sa isa ka anniversary isa ka beach sa Cadiz. Tapos, ang ending, siya ipapangamuyo. So, atong okasyon, may mga ininom, may mga puwan, may mga... So, tiway man sa choice, ay natukso na siya, tinangamuyo gid siya, pero samtang ka pamati ko sa iyang pangamuyo, doga lang gid siya So nga galang tungod kay ang area, ang lugar nga ginapangamuyuan niya, ang okasyon nga ginapangamuyuan niya, ang nakahanda sa lugar nga ginaokasyon niya, sa ginapangamuyuan, hindi maayo. Diba? May ga ininom, may ga sinaot, worldly. Do ba kumbaga manghod lang sa baile. Manghod lang sa disco. No? So, balik ko to. So, hindi maayos sa Kristohanon, hindi kabulo mga muyo. Hindi kabulo mga muyo. So, practice ka mo. Practice kita. Hindi lang kamo pati ako. Practice kita kung paano mga muyo. Bisan sa amon na lang ang paagi ang pakita naton nga Kristohanon kita. Bisan sa amon na lang ang paagi ang pakita naton nga lain kita. No? Okay? Okay, in Luke chapter 12, verse 8 to 9, hanggang also I say unto you, whosoever shall confess before men, before men, the Son of Man also confess before the angel of God. But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God. Kung nahuya kita, mag-proclaim nga kita Kristohanon, kita gasimba sa amo na ang simbahan, members amo na ang simbahan. Gasimba sa Ginoo, then i-deny man kita sa ang aton amay. I-deny kita before men and shall be denied before the angels of God. Patas-patas lang, di ba? Patas-patas lang, hindi mo ko paglalahon, hindi mo makapaglalahon. Diba? So, hindi kita magkahuya kung ano kita. Nang balampa ko sa una, sang kilala akon, amo na inyong relihiyon, amo na inyong reliyon, amo na siya, way ka mo, hindi gali ka mo, wala ka mo enjoy sa kalibutan, wala ka mo enjoy. Pinsaran ko, do enjoy mo. Do wala man boring. No? Kaya para sa ila, para sa kalibutan, ang magambata nga enjoy, amo nang kadto sa fiesta, kadto sa lagaw-lagaw. Galagaw man kita. No? Anyway, number 3. Fear of rejection. So, diraan na after sang shame, nagasunod ang fear of rejection. Fear of rejection. Wala ka na sang upod. Because when you are new, kung wala na itong mga daan naton ng mga panggawi, then neta magpupod sa mga tao nga ginupda naton sa una. Okay? So, in John chapter 12, verse 42 to 43, nevertheless, among the chief rulers also may believe in him because of the Pharisees, they did not confess. Lest they should be put out of the synagogue, for they love
the praise of the men more than the praise of God. So, amo na yung pag-describe ni John sa mga Pharisees. Sila ning mga tao nga mahilig bala baton sang dayaw sa ibang nga tao. So, amo na siyang mga Pharisees. Arang gapakita-kita bala ang amo ni sila. Sila ning mga tao nga ang mga ang law ni Moses ginabutang na sa ilang mga panapton. Ginasablay nila ang mga scroll. No, mga scroll na ginareplicate nila, ginabutang sa ilang mga bayo tapos ginabayo na. Para tawgon nga maayo. No? Para tawgon nga maayo. Para tawgon nga balaan. No? So, fear of rejection. Nga hindi kita ka-repent kasi because hadlok kita nga hindi batunon sa syudad. Hadlok kita nga hindi pa batunon sa mga abyan naton. Hadlok kita nga kita na lang. No? So, ano gid ang malain kung kita na lang? Because kung araman na Ginoo sa aton nga mahadlok kita. Di ba? Nahadlok kita nga hindi kita makakuha sang benepisyo sa kung ano man ang ginapangatag nila. Kaya kung ang labi na subong, no? Disyembre, kung hindi ka part sin ang grupo, wala ka. Ipalista na lang ko para makakuha kami. Di ba? May mga lista-lista subong. No? May mga lista-lista. Kung hindi ka mabadala sa lista, kung hindi ka parts na grupo, hindi ka matagaan. Labi pa subong tungod nga tungod nga pigado, no? Proud subong. Tara na lang, obrahon. Hadlock or fear of rejection sa society. Fear of rejection nga hindi makakuha sa mga benepisyo na ginahatag. No? So napagid. In Matthew chapter 10 verse 38, and he that taketh not his cross and follow it after me, he is not worthy of me. Nga ang iba hindi gusto maging Kristohanon tungod sa tawag na cross. Ano siya bilang cross? Sino maka-define ano yung cross? Hindi literal nga cross, ha? Anong cross? Kabugatan, mga problema. Sangking pasaan ni Christ ang cross pakadto sa Golgota. Sa Golgota, no? Valley of Skull. Panawag sina. Ato nga cross, amo to siya ang sala naton. Sala sang bilog nga kalibutan. So maghambal ta cross, amo nang tanan niya kabudlayan. Kung maghambal kitang, kung maghambal nga, kung hindi kita magpasan sa aton na cross, meaning hindi mo pagbatunon ang mga kabudlayan sa kalibutan. Cross means amo ni siyang mga problema. No? Balatian, ang imo nga tupad balay, nga permi nagayaw-yaw sa imo, cross na siya. No? Hindi lang yan kay kabudlayan o problema o balatian ng cross. No? Ang imo pamilya, nga permi lang nagapasaway sa imo, cross na siya. Ang imo sa syudad nga kulugtasan, tupad balay nimo, imo parente, nga permi lang nga pangayo, tapos kung hindi ko patagaan, ikaw nang lain, cross na. Imo membro nga amuman, mapakita lang kung may problema, kung wala na, sako na, o cross na. So, amo na siyang cross, amo na siyang palasanon. So, kung hindi mo na sila pagpasanon, meaning, kung hindi mo na sila pagpasanon, meaning, kung hindi mo na sila pagpalanggaon, kung hindi mo na sila pagpalanggaon, kaya mo na ang definition sa hakwat, diba, kung maghambaltang hakwat, meaning,
hakwat, pasanon, pangamuyuan. Hindi mo sa padala sa pangamuyo. Diba? Ito kabudlay man. So kung hindi mo na sila pagpasano, hindi mo sila pagpalanggaon, we're not also worthy sa paigugma sa Ginoo. Do kalain na, di ba? Muna yung isang hindi, may mga Kristiyanong hindi, o may mga tao nga hindi magsunod sa kay Christ o maging Kristiyan because tungod sini nga principles. No? Kita mo, kontra mo pangamuyuan mo. Hindi han magubay mo pangamuyo sina. Di ba? Pastor? Magubagid eh. No? Suportaran mo. Bisan sa amon sa barangay ba? Hindi lang magambal. Pero lahat mahimo tungod kay amo ng hambal, palanggaa sila. Palanggaa sila. Kaya kung hindi mo sila palanggaon, you're not worthy of me. Sige na lang, tunlan na lang ang pride mo. Tunlan lang ang pride mo. Oh. Kaya di man pwede nga hindi ka kapangamuyo. Di man pwede nga hindi ka kapalapit sa Ginoo. Ikaw na muna ang ma-hinder sa pagpalapit sa Ginoo. Sige, tunlan na lang ang pride mo. Well, at least, nagpakanubo ka. Well, at least, that's the result of pagtulad mo sa pride, humility. No? That is the cross. So, regardless kung may sige na lang. No? Tungod kay commandments ng Ginoo, sige. No? Pinsara na lang ang reward sina. Pinsara na lang ang Ginoo. Hindi lang pagpinsara sila. Hindi lang pagpinsara ang imo, ginahimo nila sa imo. Next, fear of losing personality. Yan. Fear of losing personality. Magambal ta nga personality, amo nang imo lang nga daw signature nga mga kinaiya. Character. So kung sa una, isog ka, dapat, kung Kristiyanon ka na, once nag-repent ka na, hindi ka na isog. Kalmado ka na. Pasensyoso ka na. Kung sa una, gamay lang ang storya, kadasig sa iyo mag-react, once you repent, dapat, kalmado ka na. So, fear of losing your personality. So, in 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4, nagambal, for the time will come that they will not endure sound doctrine. But after their own lust shall they heap themselves teacher, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned into fables. Hindi mamati story, hindi mamati sa wayon. Hindi mamati tudluan. Hindi mamati sang insakto. Because they think nga madula ilang personality tungod to think of pride nga amo ni subong nga katabo sa kalibutan, ba? There are churches nga hadlok magsaway sa ilang members. Di ba? Tagang pakisan na ako, gitawag na siyang prosperity gospel. Arab lang puros lang encouragement, puros lang paghatag, pangayo, pakamaayo, tanan. Kagamo ni siya nga mga churches subong ang nagasikat. Multi-billion multi-million ang kumbaga kung ang asset sa simbahan multi-million, no? Kung ipatawag mo na siya, minabatian ko sa una, minabasaan ko ligad nga. Kung ipatawag mo na siya nga pastor, ipatawag mo na siya nga pastor, nga speaker, kinalamuhan ay magasto sang 100,000 para lang magkadto na siya. No? Sobra 100,000. So, sabi ba? Do ko na, nahimo na bilang negosyo. Ginahimo negosyo ang pulong sa Ginoo.
ginahimo negosyo, okay man na siya nga ikaw ma-provide sa iya nga kinanglanon tungod kay as courtesy o as hospitality. Tama gina. Pero arang may taripa, do pala sa mga celebrity na akong invite sa mga fiesta. So ang pastor, nahimo na nga celebrity. Nahimo ng artista. No? Nahimo ng artista. No? Fear of losing personality. O balik ta sa aton nga fear of losing personality. No? So, hadlok kita mag-repent, hadlok kita magpangayo sang sorry, hadlok kita mangayo sang kapatawaran tungod kay to think nga we would lose our personality. Hadlok ng ibang nga tao maging Kristiyano tungod kay hindi nila gusto nga matabunan o kung madula ang ilang status quo sa society. Whereas in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nagambal, therefore if anyone be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away. Magambal tanga passed away meaning wala na. Patay na. Bayaan mo na. Behold, all things are becoming. Ang mga bala kagina, nga kung sang una, reactive ka kaayo, makabati ka sang storya about sa imo, nag-react ka dayon, nagapang muyayaw ka dayon, nagapangaway ka dayon, then, kung after sa repentance ni mo, dapat wala na siya. Baguhon mo na. Kung sa una, hindi ka pa magpapirde, sa kutso-kutso, o sa away, once you repent, dapat wala na. Okay? So that is our personality nga dapat natin i-lose. No? Number 5, ignoring the seriousness of sin. Arab lang inabaliwala na lang ang sala. Especially subong sa senior generation. Nga ang sala, nagbaliskad na. Nagbaliskad na. Ang sala, ginapadayaw. Tapos ang insakto ginakahuya. Amo ni subong ang bagong generation. Mga kabuangan, no? Kung say kabuangan, kung makita ko matanaw ko mga Facebook, dami pa views ang mga wala pulos na content kaysa sa mga Panginoong content. No? Daw haluson nga i-share ang mga wali, mas dasig pa maglapta o magsikat ang mga labay-labay nga mga content. Kung sa Facebook subong may mga monetization mo sa lungon, kung mag-cater ka sang ads, may kwarta ka na, di ba? Masapos pa i-monetize ang mga labay-labay content kaysa sa fundraising yakapang Ginoo. Question ka pa sa Facebook. Kaya sa Facebook, may pa na siya yung monetization. In other words, mag-ambal ka monetize, meaning pubutangan mo na siya mga ads. Butangan mo mga ads, tapos kayo mga views, may gadiron ka. May kwan kami balik sa imo. So may mga kriteria na sila nga kung paano ka monetize. So kaysa mas budlay pa i-monetize ang mga Christian content kaysa sa ang mga labay-labay, kadasig. Kadasig monetize. So ignoring the seriousness of sin. In Romans chapter 6 verse 20, for the wages of sin is death. Ini nga verse, this is very common nga verse. Pero amo ni siya ang permi gina-ignore nga verse. Hindi lang sa tagagwa but also sa mga Kristohanon. For the wages of sin is death. Simple lang. For the wages of sin is death. Ang kabayaran sang sala is kamatayon. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Di ko na pagi. Dari ko ma-focus sa wages.
So, ignoring the seriousness of sin. Ano bala subong makita natin sa kalibutan? Ano subong makita natin sa syudad? Tanan na lang. No? Subot sa lingon, sina, lapit na lang ang balik sa Ginoo. Ignoring the seriousness of sin. Wala, daw para subong generation do ang sala daw common na lang. Common na lang. Tungod siguro kay kung anong upod nila o manay, di ba? Kung sinong upod nimo, amo man ang imong mga kumbaga naton na. Impluwensya. Yes, impluwensya. So kung upod nimo mga pasaway ka man. Especially kung wala ka pulong sa Ginoo. Especially wala ka pulong sa Ginoo. One time may mga sa school namon may mga kaso ni kisang may mga kaso ni pala kisang mga depression, mga one time may isa ko ka estudyante nga nagambal sa akon nga sir gusto ko na mag-suicide. Pagkabati ko to, nambala ko siya, hindi ka na magwa danay. Maklase kami tani. So, ginambalan niya ako, sir, gusto ko na mag-suicide. So, pagkabati na ako, actually, hindi mo ko pwede ka hataglay kaya hindi ako guidance counselor sa school. So, ang ginubra ko, wala ko siya ginpagwa sa kwarto. Kaya radayang mga classmates. Ara pa kami dan sa third floor. Third floor. Ha? Ang klase naman third floor. Tapos, ginambalan niya ako, sir, gusto ko na mag-suicide. So, ginambalan ko siya, dira ka danay, dira ka lang. Hindi ka magwa. Kaya base pala pagwa mo, makita mo to ang kanto, kag malumpat ka na lang, dako gid na. Tapos open pang fourth floor. Para sa amon sa North Negros pala, di ba fourth floor da. Dira ka lang. Hindi ka. May mga classmate siya no? May mga classmate siya. So, nanaog ko, gipangita ko amon guidance counselor para lagayan. So, fortunately, nakita namon. So, ginstorya niya mo to na prevent. So, hindi lang na amo ang mga problema. Daw pagid, may mga depression, mga problema. So, napinsaran ko kung tapos may mga depression is ang ilang ginikanan ginapakadto sila sa mga psychiatrist. Ang psychiatrist ni siya, ang mga psychologist ni, amo na subong mga obra nga nagatupong-tupong sa doktor. So, ang obra nila, istoryahon ka lang na, pastoral sa problema ni mo. After sang session, bayad ka lang. Mahal pa na. Amo ng psychologist. 5,000, tabi. Precision. Ang session, di na niya sila niya isang oras. Pila na. So, obrahon sa nga doktor, kapungkulan ng pasyente, pastoryahon na siya. Istorya ka da sa imo nga kuan. Tapos siya matango-tango na siya. Tango-tango, masusulat, may diagnose. Pagkatapos na, okay, why na? Ang istoryahan niya, ang ginikanan sina, tapos ma-diagnose, ma-recommend sa mga pulong, amula na. Kaya siya subong sa mga nagasikat man ng mga kuan. Nat-notice na ako, nga kadamo subong sa ilang at may mga depression. Gamay lang asaway, magkirig-kirig. Damo ni sila. Sabayin mo gamay, maubra ng issue, nga ginabuli sa school. Tapos mahibi. Ano ni sila? Kami isang una, kita pungulay, wala mang gani. Kaya kung mag-ibi ka, suyaan ka, di ba? Mga 90s na, so di mga taga-90s. Di ba, dapat kung magtapong wala sa una, hindi ka mag-ibi. Kung mag-inibi ka, tarantado ka. Di ba? Subong, story lang gamay, ma-depress na yun. Hindi na mag-skwila, ay ginabuli daw. No? Kaya ginapakad to sa psychiatrist. Nakamahal sa mga bulong, nakamahal sa mga session. So napinsaran nyo, what if dalon lang simbahan?
Libre pa. Diba? What if, ano na, dalaw nila sa simbahan, pintrahaw nila sa mga gathering. Kaya ang recommendation sa psychiatrist, commonly, mabatian akon, ang recommendation sa psychiatrist based sa ilang mga ginikanan is pagwaalang ma'am, paupda sa mga tao. Amo lang na agali. Amo lang na. Amo lang common nga recommendation sa mga psychiatrist. Ma'am, pagwaa lang. Paupda sa iya mga amigo, makapaupda sa ibang nga tao nga makamigo siya, nga maka-explore siya. So why not paubran na katuon lang simbahan? Baga amo na gid na ka budlay magpabutang sa Well, normally, ang psychiatrist, di man gustuhan nun, kimahambal mo lang yung kasama pa, upda sa ibang tao. Kaya kung ang psychiatrist is Christian, mahambal lang siya, paupda simbahan, paupda lang simbahan, ma'am. No? May lang kaya nga mo niya guidance counselor, subong is pastor siya sa Bacolod. So, kung may magkatod ang mga same na problem, isa sa mga gina-recommend namon is paupda simbahan. Paupda simbahan. Paupda simbahan, paupda sa mga camping, sa mga. One time, nagambal pang yung amay, daw siya na lang kunong mahikog. Nagambal lang ko masyati. Kung mahikog ka, sinong atipan sina. Hindi na siya kuno kasarang. Dumakuha na siya, surrender na siya. Nagambal lang ko siya, kung mahikog ka, sinong atipan sina. Imbis maganagan, magduga ng problema, depression sina, basi hindi matuigan, ma-suicide na. So balik kita, no? Ignoring the seriousness of sin. So wala gina seryoso ang impact or ang sala o ang kabayaran sa sala. Normally, tungod siguro ang sa tao as tao, ang makita is, ang subong lang. Wala man, no? Bisan sa una, bisan sa Bible, madutas naton, nga wala, ang adutay lang ang nakasulod sa arka. Tungod ang ila, ginatanaw, isang subong lang. Because to see is to believe. Diba? To see is to believe. Kung wala sila yung makita, kung wala sila batyagan, kung wala may report sa radyo o kung sa TV, hindi sila preparar. To see is to believe. Amo na yung ginsaksak sang science sa aton. To see is to believe. Kung wala kayong makita, hindi pagpatihi. Whereas sa Bible, faith. Hindi ka magpati sa makita nimo. Because kung magpati ka lang sa makita nimo, where's thy faith? Hindi mo pagtuo. Nga nagubra si Noah sang arka. Tungod ginsugwas ang Ginoo. Isa naman sa kriteria. Tungod na hadlok siya, by faith, hadlok siya nga, Hebrews 11 verse, basihan ko na agabi mo. So, ang pagtuong miyara siya, nagtubo sang kahadlok nga maubras ang arka, amutong ang iyang pamilya ang nakaluwas. So, church, hindi naton pag-ignore ang sala. Gamay mali ng sala. Inikisang gagmay nga sala mo ni siya ang daw hindi lang magsalpakon. But tungod sinang sala agamay, doon himo na lang kinaandan. Ang yawa, hindi na siya maghimo sang dako-dako nga steps. Lapit na ako. Hindi na siya maghimo sang dako-dako nga steps. Steps bala nga tama ka obvious.
Hindi siya maghimo sang dako ang steps nga tama ka obvious. Kaya sining style is matamat lang. For example, yan abla tawag nga white lie. Lalaman ng white lie. Para sa ikamaayos ang inang sitwasyon, mga mabuti ka na lang. Diba? Or gamay lang nga butig, white lie. Inang white lie, inang gamay nga butig, amo nang himuon sang yawa, ang daw mahimo ka na lang inang pagbutig, daw okay na lang. Hasta nga makabutig ka na lang sang dako, nga dako. Hindi mo na batyagan, nagdamo na yung makabutikan. Ano pagid? Mga sala nga gagmay lang gid. Regardless kung ano man ang sala. Ginagmay lang. No? So amo nang style sang yawa, tanan naton. Ginagmay lang ang steps. No? Pero matamato niya kasi na. Hasta nga ang imo nga tagipusoon, ang imo nga imo tagipusoon, hindi na maka-perceive nga nagali do sala na. Kumbaga ginhimo ng habit. Basta kami mo ng habit. Okay? So that is the number 5, that is ignoring the seriousness of sin. Okay? So amo to siya ang the enemies of repentance. Number 1 is pride. Number 2 is shame. No? Nahuya ka mangayo sang pagpatawad tungod kinahuya ka. Number 2 is fear of rejection. Kung mga Christians ka, mag-repent ka, basi wala ka di ka na pagbato nun sa sosyudad, to di Kristohanon ka, hindi ka na makabaton sa mga benepisyo sa kalibutan. Okay, number 4, fear of losing your personality. Di a gusto nga magliwat yung pamatasan, di a gusto nga madula yung mga friends, mga kabaro nimo, mga barkada nimo. Tungod repentance. And number 5 is ignoring the seriousness of sin. So para sa aton is the way lang ang sin. Way lang ang sala. Now, ang question is may ara pa? May madugang pa? So anong mga enemies, mga kontra sang repentance? So hindi kita ka-repent sa tungod sito nga mga Ginoo ni nga tion Lord, nagapasalamat kami Ginoo sang imo kaya sa amon nga kabuhi Lord. Salamat Lord sang imo padayon nga pag-upod sa amon sa matagalong tanan. Salamat sang usog bagong adlaw kag pagtipig mo sa amon Lord samtang nagapakadto kami. Salamat man Lord sa itong mga pulong Lord na ginhatag mo sa amon Ginoo. Nga kabay pa Lord atong mga pulong sa liwat ng kapangabay ko nga hindi lang magalabay sa amon nga tagipuso sa amon nga dulong kundi mahawiran namon Lord ako ma-apply namon sa matagadlaw nga magpangaboy Lord. Kapangabay ko Lord nga kabay pa atong nga mga pulong Lord ma-apply namon sa amon matagadlaw nga about sa repentance Lord nga hindi kami magkahuya ko Lord sa amon ang mga pride kahuya ano pa Lord, ng mga hindrances na makapangayo kami sa papatawad sa iyo. Lord, tagay kami sa tagipusoon nga pinubuson Lord nga makapaubos sa imo Ginoo. Because amo lang na ang paagi Lord nga makapalapit kami sa iyo. Salamat Lord sa mga pulong nimo. Salamat sa imo kaayo sa amon nga kabuhi. Nagtugyan ko sa imo Lord ang masunod nga bahin Lord sa nga serbisyo Lord. Kayo ako nga, ikaw gid Lord mag-upod sa amon, ikaw magagiya Lord sa mga tao nga pag-imitan mo Lord sa pulpito Ginoo. Giyahan mo kami. Abrihan mo tayo pusong huna Lord sa pamati sa mga pulong nimo Ginoo. Sambahanan man sa mensahe karon, magapangabay mo ko Lord nga upod ka Ginoo sa tion Lord sa pagsimba namon sa imo. Kabay pa Lord nga mga pasensya mangin sa amon Lord tungod mangin wala sa kapustahan nga katol mo wala imo mga pasensya Ginoo. Pakamayuha kami Ginoo. Pakamayuha kami Ginoo. Itanan Lord, tingin salig sa mahal. In Jesus' name we pray. Amen.